Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na ta with evidence ako. Nauutal si Father Flaviano Villanueva. Oo po mga kabibig. As in, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng confidential funds. Para lang talaga meron silang makaso kay VP Sara. Sabi ng mga ilang yung mga political analysts, ito daw ang ginawa nilang plunder case laban kay VP Sara. Ito daw yung pwedeng maging next step na gagamitin nila para sa bagong impeachment case laban kay VP Sara. Plunder na rin daw ang mapaloob sa bagong impeachment case ni VP Sara na sinabi nila sa February 2026. Magfa-file na naman sila. Pero ito si Father hindi niya alam kung ano ang sagot na uutal. Para yatang meron akong naalala na nauutal na mga puro padirip-dip mga ganun ang mga explanation kasi wala talagang alam at hindi alam ang mga sinasabi-sabi. At si Father sinampal talaga si Father sa katotohanan ng 3 years in straight row talagang ang Office of the Vice President ay COA, unmodified, di ba? Nakakahiya naman. OVP, 3 years of unmodified, unqualified, clean opinion, galing ng COA. Diba? Sabi nga ni Atty. Rowena Guanzon, kung talagang hindi ito politika, wag lang si VP Sara ang dapat tingnan ng ang tawag dito ang confidential funds. Maraming politiko na may confidential funds. Sino ba yun? Si De Lima nga. May unliquidated confidential fund issue no Department of Justice Secretary pa siya. Ang lenis niya. Ito kabibig nauutal si Father. Watch this video. Father, sinabi na nga po, confidential funds it's confidential. Why do you think the public should know about confidential funds where in fact it's confidential? Confidential funds is also public funds. When there is when there is the slightest feeling and sabihin nating pagdududa na ito ay ginamit sa maling pamamaraan, then the confidence by nature is preceded by accountability. Hindi dapat magtago ang isang taong gumamit ng confidential funds sa confidential nature. Accountability takes precedence before that confidential fund. Pero pa, sir, kasi baka yung confidential funds ito will concern national security. Paano kung ma-divulge yung mga sinasabing code names? Hindi po ba dapat ang national security will be first and foremost before your accountability? Tama. At ito yung dapat nilang ipaliwanag sa tamang plataforma. Ang problema, hindi naman nila pinaliwanag na maayos Very evasive sila to begin with. And COA itself has already determined that there were misuse and there was a manner of the confidential funds not brought to its proper use. Ano po ba yung malinaw na nailista nyo po doon na mga nagawa po ni Vice President Sara at ng DepEd at ng OVP? To begin with, meron tayong nakitang 612.5 na pera na withdraw, na ginamit, ngunit hindi maipaliwanag. Yun ang isa sa nais natin hanapin, harapin at mapakinggan kung ano nangyari dito. Saan po kayo ka-confident na uuso to under Ombudsman Boy Rimulyan? With the prayer, with the facts that we have presented and have assigned our signatures, we pray that this will be heeded and uusad ang kaso upang mapanagot kung dapat may panagutin. Kung walang tinatago si Sara Duterte, humarap siya.
Pero Sir Father, kasi of course, sasabihin ng mga supporters ni Vice President Sara Duterte, it's just a political ploy. I mean, lahat kayo galit kay Sara Duterte, you want her out of Vice Presidency. Anong masasabi po? Galit po tayo sa nanggagamit, galit po tayo sa kasinungalingan, galit tayo sa nagbabaluktot ng katotohanan. Walang politika dito. Bilang pari at simbahan, the truth has always been enshrined in the gospel, and that is why I'm here. And as to the COA issues, narinig nyo naman for 3 consecutive years since 2022 ay meron tayong unmodified audit opinion. Merong audit observations ang COA, but ang ibig sabihin ng audit observations, we're given the chance, every agency. This is done across all agencies in the national government and even in the local government. Binibigyan ng chance yung agency na mag-correct para maturuan kami, makasunod doon sa guidelines nila, so which is needed to submit additional documents or iklaro lang yung like for a certain value or medyo mag-adjust ng manual of operations because yung manual of operations ng OVP for each project, kami din ang gumagawa. But we have been so self-restricting, sobrang higpit ng ginawa ng OVP na guidelines na ang sabi ng COA pwede naman i-adjust so that we can find it easier to comply sa COA rules. So, mga ganyang corrections, but these audit observations do not in any way affect the final conclusion that they gave us, yung kanilang unmodified audit opinion for the Office of the Vice President. Ako naman, you can file. Hindi ko sinasabing wag nyo siyang filean. Ang point ko doon is, filean nyo rin si BBM. Diba? To be fair. Kaya hindi po ako nagde-defend kay VP Sara doon sa first impeachment case na sinabi ko, hindi yan pwede. There's no due process. And kung COA lang din na report ang inyong basihan, sinabi na ng COA eh. Yes. What do you call this? Yung No wrong oo, may unmodified opinion na sila dun eh. At saka ang point ko dun, hindi po yun plunder pag hindi mo na-liquidate ang confidential fund. I'm so sorry na lumabas na lahat ito. I'm so sorry because I really feel for her, you know, and I considered her my friend. Even Secretary De Lima, when she was in DOJ, had unliquidated confidential funds. I'm sure meron dyan sa DND, sige bo, tingnan nyo. Lahat naman yan sila, may unliquidated confidential funds. It doesn't, especially Bongbong, ha? Billions, biro mo yun, billions. Pero tama yung pag-liquidate niya kasi, kaya hindi makita ng butas. So ang ano ko lang doon is, it's an auditing matter na kung mali yung ano niya, yung hindi tama yung pag-liquidate niya, ipapasoli sa kanya ng COA. Yan po ang COA rules and practice dyan. Kaya hindi mo po masabi na, ay, ninakaw niya yun. Kasi confidential fund niya yun eh. Sinasabi niya, she used it for that purpose. Yes. Diba? Yung sinasabi ng COA, hindi tama yung pag-liquidate. Diba? And then eventually, unmodified opinion. So, paano mo ninakaw kung confidential fund? Yes. Alam mo, hindi ko, baka magkaiba lang talaga. Sorry ha, kasi nag-commissioner ako sa COA eh. Hindi ko naman sinasabi, mas magaling ako sa inyo, Father. Ano ba yung Father na... Meron na naman sila, ma'am, na 600. Hindi ko po sinasabi na mas magaling ako sa inyo. Sinasabi ko lang po, naging commissioner ako ng COA. Kung ganun ang issue, ganun ang treatment ko. Kaya hindi ako pabor nun sa impeachment na una, kasi alam ko rin na namigay si Romualdez noon ng mga pabuya sa kanila. Yeah. Either projects or cash or what. Kasi alam ko, dahil may mga friends ako doon na ayaw pumirma, nagsi-absent na lang nung pinatawag sila. Oo. So yun, nakabibig ang ating nagdislebek-lebak for the... Halata talaga, no, na for the sake lang talaga ng kaso sila ng plunder para meron silang makaso kay VP Sara na wala talaga silang alam kung ano ang kailang ginagawa. Diba? At sa ombudsman pa talaga, and sabi dito na ang ombudsman walang magawa dyan, sabi Atty. Rowena Guanzon, diba? Ang ombudsman wala magawa dyan kasi alam naman niya na ang Vice President is impeachable. So, kung ipagpatuloy nila yung
plunder case na yan, pwede namang mag-plunder case sila kay BP Sara, pero dapat ipa-impeach nila muna ito. So once ma-impeach na, yan, pwede na nilang ipagpatuloy ang plunder case. Pero iba pala ang plano ng kabilang parlor. Yung plunder case na sinasabi nila ay gagamitin nila para ma-impeach si BP Sara. Oh, yun lang kabibigang ating This Lebak-Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone, see you next time.